Hello mga kapag-ibig! So this is our very first vlog. Good day po sa inyong lahat. Ngayon po ay feature po namin na yung pros and cons sa pagkuha ng pag-ibig acquired assets or pag-ibig foreclosed properties. Bale, ito po pala ang main objective ng aming channel. It's po ito bago tayo makarating sa subdivision na ating pakay. Habang hindi pa po tayo nakakarating sa ating destinasyon, munting paliwanag ko lang po kung paano ba tumaya sa pag-ibig bidding. So, una, mga ito. So, yung number 1 na first auction ay sila yung mga properties na first time na ipapasok sa auction. So, ang properties up to 30% discount ay second auction naman. So, sila yung mga hindi nabili sa first auction at yung negotiated sale naman ay ito yung mga properties na hindi nabili sa auction at ino-offer ni Pag-ibig through a negotiated sale. So, at paalala lang din sa atin ng Pag-ibig na ang properties na kanilang ino-offer ay sold on as is where is basis. So, anong ibig sabihin po nun? Ibig sabihin ay tinatanggap ng bidder and physical status or condition nito na may nakatira man o wala. So, kung marami man ang mga sira na or marami na ipapagawa at kulang ng mga fixture or yung buong puso nito ay kailangan tanggapin ng bagong may-ari. Pero ibang usapan naman na po pag intentional yung pagsira ng dating nakatira dito. Hindi ito pwedeng gawin at may kaukulang batas na malalabag. So, ayun po, no. So, sa ngayon po, medyo malapit na po tayo dun sa area. So, dito is papasok na po tayo sa pinaka subdivision ng Metro Manila Hills, no? It's about 30 to 40 minutes nga talaga yung aabutin ng biyahe dito from Quezon City papunta sa Payatas to road ng Montalban. So, ayan po, no? So, ngayon po, papasok na po tayo sa area ng isa sa mga bahay na nakita natin. So, bisitahin po natin. Ayan. So, ito po yung dinadaanan, no? So, bali, ito yung ating Metro Manila Hills Subdivision. And, ayan po, tuloy-tuloy po tayo papunta sa ating bahay na nakita. So, ito po siya. So, ayan po, no? Itong property na to is, ayan. So, ayan po siya. So, ayan yung bahay, no? So, this is single attached. So, single attached, ibig sabihin, nakahiwalay. So, parehong, kumbaga, nakaseparate yung bawat bahay. Kasi, di ba, meron tayong mga townhouse, mga row house, mga ganun. So, this one is, bibisitahin natin siya, is single attached unit. So, ayan siya, no? So, yari na siya. So, usually talaga dito, ang mga mabibid mo is mga na siya, nakabuo na yung bahay, nakatayo na. So, usual kasi, minsan talaga, lang to na hindi na nabayaran ba nung unang may-ari. So, kaya ayan, no, binibid na nakuha ni Pag-ibig, then ibinibid na ni Pag-ibig. So, ayan po yung itsura ng bahay, pasokin po natin, no? Pero, dito lang po tayo, no, sa pinaka, kasi hindi natin siya talaga pwedeng pasukin kasi nga nakasara siya. So, ayan. Pero, yan naman po, no, nakikita naman po dyan na na-video din po natin from the outside, no, yung pinaka-itsura ng bahay, yung mga katabi. So, ayan po yung sa subdivision na yan. So, may space din po sa likod, no. So, malaki po rin itong unit na to kasi nga single attached. And usually, sa single attached is meron siyang 3 bedrooms including the master's bedroom. Tapos 2 CR din yan. Tapos living area. Yan. Itong parking, pwede yung kasya dyan yung mga dalawang sasakyan. Tapos sa harap naman, no, pwede ka pa rin mag-park. So, yung iba naman kasi dito, pwede mo siyang i-modify din. So, kapag nakapanalo ka sa bidding, tapos nakuha mo na siya, yan. Yung itsura ng bahay, ganyan siya. Pero, karaniwan, no, minomodify din ng mga may-ari. Katulad dito sa kapitbahay nito, no, ginagawa siya. So, minodify din nila yung, yung itsura ng kanilang, nabili o nagawang bahay. Ayan siya, no. So, maganda yung style niya. So, parang usually, ito yung mga bagong design sa ngayon, eh. So, ganyan yung itsura niya. Ayan. So, ayun yung
sa ano, no, sa Pag-ibig na ano, na notice yan siya dyan. Tapos sa harapan niya, ito yung area niya. So, medyo ano na siya, madamo na. So, bayaan. So, ito naman, ayan yung sa loob pala, no? So, ayan yung sa loob. So, tingnan natin kung ano yung itsura niya din ng bahay na to. So, ayan siya. And also, no, paalala lang din pala, no, dito kasi sa pagkuha sa pag-ibig ng mga foreclosed properties, talagang marami kang may encounter na mga problem or yung mga kailangan mo asikasuhin. So, dapat talaga yung pasensya natin din mahaba. Kasi 'di ba? Ayun. Compare kasi sa magkuha ka no ng bahay sa mga home developer, mga ganyan. So sobrang mas makakatipid ka rin talaga or mas mura talaga siya in terms of sa payment din sa usual na mga payment bayarin ayan. So mas okay no na sa pag-ibig din tayo maghanap ng talagang mga foreclosed properties kung yun ang goal mo no. So, ayan pala, makikita mo rin dyan na meron siyang division. So, may terrace station dun sa taas. Tapos, sa baba niya, no, ayun yung parking lot. Ayan. So, if, no, itong bahay na to is gusto mo ring bisitahin o puntahan or malapit ka lang within the area din. Kasi, kami, no, around Quezon City kami. So, biniyahingan namin siya mga 30 to 40 minutes, maximum of 1 hour depending on sa traffic, syempre sa atin traffic sa road. So, yung biyahe mo naman, no, simula sa Litex yan, pababa naman din, kahabaan kasi ng Payatas Road, to ano, nung pumunta naman kami, wala naman siyang traffic. So, ayun, manageable naman yan sa ano, traffic. So, ayun, no, dito makikita mo yun sa kapitbahay na yun, no, yung doon. Yun ginagawa yun. So, same dito na ganyan yung itsura, yung sa pinapakita namin. Pero, yung itsura na nakatayo ngayon, medyo may modified sila dun sa harapan. So, pwede rin yun na gawin. If yun is, hindi ka satisfied no, sa itsura ng ano, pwede mo siyang pabago. So, ayun no. So, ayun lang naman. And also pala, requirement din talaga dito sa pag-ibig pagkuha is more on regular yung ating trabaho. So, kung isa ka ng regular na manggagawa, no, working, much better if siguro sa mga government or private pa sa regular. Kasi 'di ba may mga CI or ini-interview din talaga ni pag-ibig kung makakapasa or kaya ba i-sustain ng sweldo mo yung magiging possible na monthly ng payment, no, kapag ikaw yung nanalo. Kasi usually 5% talaga mag-shell out ka. Kapag ikaw yung nanalo, i-shell out mo yung 5% ng total bidding price ng pag-ibig na yun yung binid mo. So, doon sila mag-focus, shell out mo yon. Tapos, syempre, kapag nagpunta ka na sa pag-ibig, mag-aasikasa pa ng mga requirements, pupuntahan mo siya din sa office. So, ganun siya. So, as much as maganda rin talaga na kung pasok ka dun sa requirement, mga minimum requirement naman ni pag-ibig, yun, much better din, no? Baka makatulong itong video na ito na makapaghanap ka ng sarili mo ding bahay through pag-ibig foreclosed properties. Ayan. So, ayan, no? Muli, no, tayo ngayon is pauwi na. So, kanina na napakita natin yung bahay, yung pinuntahan natin. So, ngayon naman, pabalik na tayo. So, eto na uli yung dadaanan natin. Ayan siya. Actually, maganda siya. Etong lugar ng Metro Manila Hills, no, maganda siya kasi lahat ng mga area doon sa paligid lang is meron na ding palengke, mga commercial na mga stores, kung ano man yung mga kailangan mo, nandun lang din within the vicinity ng area. Tapos, yun din, medyo tahimik din dito sa lugar na to. And, ang isa pang kinagandahan namin dito ay overlooking din siya. So, overlooking dun sa mga bahay kasi 'di ba usually elevated siya eh. So, matataas. So, ayan. So, ayan no, guys, if
ikaw, sa tingin mo naka-help sa inyo itong video na to, you can subscribe naman, no? Pahit naman dyan yung thumbs up and subscribe naman kayo. And comment down below if meron kayong mga gusto na mga masasuggest na gustong puntahan or mga questions. Yan, sasagutin namin yan as much as na makakaya namin. And ayan, so ito na yun, no? Itong area na to, ito yung pabalik na. So, yan dyan sa may mga jeep, no? Yan yung terminal. So, dyan lahat, terminal. Actually, dito sa lugar na to, meron na siyang diretso, no? From dun sa terminal na yun, kung saan ka pupunta, let's say sa SM North, sa Cubao, sa Quiapo, ayun. One way lang siya na parang P2P na mga bus, yan, yung mga usually doon. So, mga jeep. So, hindi ka talaga mahihirapan if ang goal mo is mas malapit, no? Mas malapit din dito sa Metro Manila or dito sa Quezon City, no? Masasuggest ko tong Metro Manila Hills na okay siya na lugar na bisitahin for mga foreclosed properties. Ayan, no, guys, at ayan. So, nung pumunta nga tayo dito sa lugar na to is maulan. So, ano yung panahon, maulan, pero hindi naman bumabagyo. Yan, maulan lang din talaga siya. So, kaya makita nyo, no, basa yung kalsada. And also, yan, yung nakalagay, Metro Manila Hills. Actually, malaki kasi talaga siya, yung Metro Manila Hills. So, yung nakikita nyo dyan, yung mga natatanaw nyo, ayan yung mga bago na mga dine-develop pa. So, marami pang mga space na sa mga home developer. So, home developer dito is San Jose, no? San Jose Builders. So, ayan, yung mga sa home developer ng Metro Manila Hills. Yeah. Pero yung sa atin, syempre, sa Pag-ibig na yon. So, nakuha na ng Pag-ibig doon. Kaya doon tayo sa Pag-ibig magpa-process ng mga papers na need natin na gawin. Ayan. So, ayan, no, umuulan. Ayan, basa yung kalsada. So, and ayun, no, guys, yun lang naman yung ano ko ngayon sa first video, first video namin na to. So, if meron nga uli kayong mga tanong or questions, no, and gusto na malaman, comment down below, and don't forget, no, to subscribe and hit naman yung thumbs up. And ayun lang, guys. So, see you next time sa aming video ulit, and stay safe. Ayan, have a good day po sa lahat, and thank you.